ang amoy sa likod ng pader. Ang kaso ay nabunyag noong ika-20 ng Mayo 2025 nang ang mag-asawang Marco Reyes at Liza Reyes ay makaamoy ng kakaibang baho sa kanilang bahay. Tumawag sila ng manggagawa upang suriin ang kanilang simpleng tahanan na matatagpuan sa dulo ng isang makipot na eskinita sa lungsod Quezon. Mahigit 3 buwan na silang nakatira sa bahay na iyon. Bagamat hindi malaki o marangya, sapat na ito para sa kanila at sa kanilang 3 taong gulang na anak na lalaki. Binili nila ang bahay mula sa isang matandang babae na nagngangalang Lourdes Santos na kilala sa tawag na Lola Nena na di umano'y lumipat sa Baguio upang manirahan kasama ang kanyang pamilya. Sa una, payapa ang lahat. Ngunit pagsapit ng kalagitnaan ng Abril, nagsimulang makaamoy si Marco ng isang masangsang na amoy mula sa direksyon ng kusina. Ang amoy ay malagkit, matapang at mahirap ipaliwanag. Inakala niyang baka ito ay mula sa tumatagas na tubo ng kanal o isang patay na daga sa likod ng pader. Nilinis nila ang buong bahay, nag-spray ng air freshener at insecticide, ngunit hindi nawala ang amoy. Pagsapit ng unang linggo ng Mayo, lalo itong tumindi. Anupat hindi na sila makatulog sa gabi dahil sa bigat ng hangin. Naghinala si Liza na baka may basag na tubo sa loob ng pader na tumatagas, kaya't tumawag na si Marco ng manggagawa para ito'y suriin. Tanghali ng ika-12 habang sinisimulan ng manggagawa na butasin ang pader malapit sa kusina, tila isa lamang itong ordinaryong pagkukumpuni. Ngunit nang lumalim ang pagbabarena sa lumang semento, may narinig silang mahinang tunog. Blag. Nagkaroon ng lamat ang pader at ang masangsang na amoy ay biglang naging nakakaduwal na amoy ng nabubulok na bangkay. Lahat ng naroon ay napahawak sa kanilang mga ilong at nasuka. Nataranta ang manggagawa at sumigaw, "Hindi ito tubo, may kung ano sa loob nito." Lumapit si Marco, kumuha ng martilyo at hinampas ang pader. Nakita niya ang isang malabong piraso ng plastik sa likod ng semento. Nang hilahin niya ito, bumungad ang isang namumutlang piraso ng laman ng tao, nasa matinding estado ng pagkabulok. Lahat sila ay napaatras sa takot. Ilang sandali pa, napasigaw si Liza at tumakbo palabas habang karga ang kanilang anak. Nanginginig ang mga kamay at namumutla ang mukha. Agad na tumawag si Marco sa 911. Wala pang 20 minuto, dumating ang mga opisyal mula sa barangay at mga tanod at agad na naglagay ng police line sa lugar. Ang mga kapitbahay ay nagkumpulan sa dulo ng eskinita, puno ng tsismis. Ang balita tungkol sa natagpuang bangkay sa loob ng pader ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Dumating ang mga tauhan ng Quezon City Police District QCPD kasama ang kanilang forensic team. Sa crime scene, natukoy na ang bangkay ay isang babae. Binalot ito sa maraming patong ng plastik at lumang tela at isiniksik sa isang espasyo sa pader na hindi bahagi ng orihinal na disenyo ng bahay. Ibinulong ng isa sa mga forensic officer kay Kapitan Adrian Ramos na kadarating pa lamang at inatasan na buuin ang Special Investigation Unit 517H. Kapitan, ang biktima ay posibleng 6 na buwan ng patay. May malubhang pinsala sa ulo at walang anumang pagkakakilanlan. Seryosong tiningnan ni Ramos ang maliit na bahay. Sa gitna ng siksikang komunidad ng lungsod, isang karumal-dumal na pagpatay ang naganap. Ang pumatay ay tiyak na kalmado at kalkulado. Agad na kumilos ang SIU 517H ng gabing iyon. Sinuri ng ilang investigador ang crime scene at sinubukang tukuyin ang pagkakakilanlan ng biktima. Ang ibang grupo naman ay sinuri ang kasaysayan ng bahay, ang mga dating may-ari at ikinumpara ito sa mga ulat ng mga nawawalang tao. Habang umaambon, ang dilaw na ilaw mula sa poste ay tumatanglaw sa nabubulok na bangkay na nakalatag sa sahig. Nagsimula ang isang mahaba at tensyonadong investigasyon. Isang nakakakilabot na sikreto ang nabunyag mula sa likod ng pader, at ito ay simula pa lamang
Kinaumagahan ng ika-15, nagkaroon ng emergency meeting ang SIU 517H sa Camp Crame. Inilatag ni Kapitan Ramos, ang pinuno ng team, ang mga dokumento mula sa crime scene, mga litrato mula sa forensic, sketch ng lokasyon, at pinalaking larawan ng mga bakas ng dugo sa semento. Halos lahat ng pinakamagagaling na investigador ng PNP ay naroon. Ang biktima ay pinatay, binalot sa plastik, at itinago sa pader. Walang pagkakakilanlan, walang mga tattoo. Ang bangkay ay nasa ika-4 na antas na ng pagkabulok at base sa paunang pagsusuri, tinatayang nasa 6 hanggang 9 na buwan na itong patay. Sidra. Elena Cruz, ang forensic doctor na humahawak sa kaso, ay nagulat na ang likod ng ulo ng biktima ay may lamat sa bungo. Malamang ay dahil sa malakas na pagpalo ng isang matigas na bagay. Ngunit walang nakitang bakas ng pagkaladkad o senyales ng paglaban na nagpapahiwatig na ang krimen ay malamang na nangyari sa loob mismo ng bahay at hindi nagkaroon ng pagkakataon ang biktima na lumaban. Agad na hinati ng SIU 517H ang mga gawain. Ang Team 1 ang naatasang tukuyin ang pagkakakilanlan ng biktima gamit ang database ng mga nawawalang tao sa buong Metro Manila. Ang Team 2 naman ay inimbestigahan ang kasaysayan ng pagmamay-ari ng bahay, lalo na sa pagitan ng Hunyo at Disyembre 2024, ang panahong pinaghihinalaang naganap ang pagpatay. Ang Team 3 ay inatasang alamin ang lahat ng taong nanirahan, umupa o bumisita sa bahay sa parehong panahon, hapon ng ika-13 ng Mayo, base sa mga tala mula sa Barangay Santa Lucia na tukoy ng Team 2 ang dating may-ari ng bahay. Si Lourdes Lola Nena Santos, 13 taong gulang, na siyang nagbenta ng bahay kay Marco Reyes. Napag-alaman na si Lola Nena ay dating nakatira doon kasama ang isang pamangkin na nagngangalang Isabel Bel Garcia, 25 taong gulang, isang home service manicurist na hindi rehistrado sa anumang sistema ng paninirahan. Agad na tinawagan ng mga investigador si Lola Nena gamit ang numerong nasa deed of sale. Tila labis siyang nagulat at agad na tumanggi. Nasa Baguio na ako, wala na akong kinalaman dyan. Mag-isa lang ako nakatira noon. At mabilis niyang ibinaba ang telepono na may mga paligoy-ligoy na sagot. Noong ika-14 ng Mayo, matapos ikonekta ang mga datos sa sistema ng mga nawawalang tao, 3 profile ang tumugma sa description ng biktima. Isa na rito si Isabel Bel Garcia. Iniulat siyang nawawala simula noong Setyembre 2024, ngunit walang opisyal na ulat mula sa pamilya. Tanging isang dating kasama sa boarding house ang nag-ulat nito. Ang resulta ng DNA test sa buto ng biktima at sa isang sample ng buhok na nakuha mula sa dating boarding house ni Bel ay nagpakita ng 99.7% na tugma. Kinumpirma na ang pagkakakilanlan ng biktima, si Isabel Garcia, 25 taong gulang, walang malapit na kamag-anak at walang opisyal na tala ng paninirahan. Walang kahit isang miyembro ng pamilya ang seryosong naghanap sa kanya, ulat ni Teniente Ricardo Vargas sa pulong ng hapong iyon. Natahimik ang buong team. Isang dalaga ang pinatay, itinago sa pader, at walang sino man sa pamilya niya ang nagulat na nawawala siya. Ang kawalang pakialam na iyon ay halos bumaon sa kaso magpakailanman. Noong ika-19 ng Mayo, kinapanayam ng Team 3 ang mga residente sa paligid ng eskinita. Isang matandang nagbebenta ng loto ang nagbigay ng mahalagang testimonya. Noon, mga bandang Setyembre, madalas ko pang makita si Bel na labas-pasok sa bahay na yan. Narinig ko rin silang nag-away ng malakas ni Aling Nena. Pagkatapos noon, hindi ko na siya nakita. Sinundan ng team ang testimonya sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga CCTV recording ng mga kapitbahay. Nakita sa isang kamera ang isang eksena noong gabi ng ika-6 ng Setyembre 2020. Pumasok si Isabel Garcia sa bahay sa 127 Kalapati Street. Ngunit hindi na siya nakitang lumabas pa. Nangangahulugan itong si Bel ay talagang nakatira sa bahay ni Lola Nena
at hindi basta-basta ang kanilang relasyon. Ang gabi ng Setyembre 6, ang huling pagkakataon na nakita si Belle. Pagkatapos noon, ibinenta ang bahay noong Enero 2025 na tumutugma sa tinatayang panahon ng kanyang pagkamatay. Opisyal na ipinatawag ng team si Lourdes Santos para sa isang interogasyon kinaumagahan ng ika-19 ng Mayo. Unti-unting nabubunyag ang katotohanan. Ngunit ang pinakagumulat sa mga investigador ay ang katotohanang ang pangunahing suspek, ang babaeng itinuturong nagtago ng bangkay, ay may perpektong alibi sa gabi ng pagkawala ng biktima. Ang tunay bang salarin ay ibang tao na tumulong kay Lola Nena na gumawa ng peking alibi o siya mismo ang utak sa likod ng lahat? Isang matalinong plano na kayang linlangin ang lahat ng ebidensya. Nagsimula na ang laro ng isipan at alam ng SIUC C-17H na hindi ito isang ordinaryong kaso ng pagpatay. Kinaumagahan ng ika-19 ng Mayo, opisyal na dinala si Lourdes Santos sa QCPD headquarters para sa interogasyon. Ang babaeng nasa edad 60 ay may puting buhok, payat na pangangatawan at matalas ngunit maingat na tingin. Tila siya pagod at ilang beses na humiling na umuwi ng maaga dahil sa kanyang alta presyon. Ngunit hindi basta-basta malilinlang ang SIU 517H. Sinimulan ni Kapitan Ramos ang interogasyon ng mahinahon. Aling Nena, kilala niyo po ba si Isabel Garcia? Oo, pamangkin ko siya. Pansamantala siyang tumira sa bahay ko, ilang buwan na ang nakalipas, tapos umalis na lang bigla nang hindi nagpapaalam. Kailan niyo po huling nakita si Belle? Mga bandang Agosto ata ng nakaraang taon. Nagalit siya tapos umalis, dala ang mga gamit niya. Akala ko pumunta siya ng Cavite para magtrabaho kasama ang kaibigan niya. Ngunit hawak na ng mga investigador ang CCTV footage na nagpapakitang pumasok si Belle sa bahay sa Kalapati Street noong gabi ng Setyembre 6, 2024 at hindi na nakitang lumabas. Bukod dito, isang saksi ang nakarinig ng malakas na pagtatalo mula sa loob ng bahay ng gabing iyon. Nang iharap sa kanya ang ebidensya, nanatiling kalmado si Lola Nena. Baka nagkamali lang ako ng petsa. Baka lumabas siya noong tulog ako o dumaan sa likod. Wala naman akong CCTV para bantayan siya. Sinimulan siyang gipitin ng mga investigador ng mas matatalim na tanong. Aling Nena, alam niyo po ba na ang bangkay ni Belle ay natagpuan sa likod ng pader ng kusina ng dati niyong bahay? Natigilan sandali si Lola Nena bago sumagot. Imposible. Wala akong alam dyan. Hindi ko naman giniba ang pader noong ibinenta ko yan. Mag-isa lang ako. Kung may bangkay doon, paanong hindi ko maaamoy sa loob ng maraming buwan? Pagsapit ng hapon ng ika-19 ng Mayo, isang ebidensya ang yumanig sa investigasyon. Ipinakita ng kanyang bank records na si Lourdes Santos ay nasa Baguio mula Setyembre 4 hanggang 11, 2024. Kinumpirma rin ng CCTV ng hotel na tinuluyan niya ang kanyang presensya doon sa buong panahong iyon. Isang perpektong alibi. Isang emergency meeting ang idinaos ng gabing iyon. Marami sa team ang nadismaya. So, hindi si Aling Nena, bulong ng isang batang investigador. Ngunit hindi agad naniwala si Kapitan Ramos. Marahan niyang tinapik ang mesa at sinabi, ang alibi ay isang piraso lang ng papel. Hindi nangyari ang pagpatay na ito ng kusa. Maaaring may tumulong sa kanya na buuin ang alibi o baka hindi siya nag-iisa. Noong ika-19 ng Mayo, bumalik ang team sa dating bahay upang suriing muli ang istruktura nito. Isa sa mga kahina-hinalang bagay ay ang pader kung saan natagpuan ang bangkay. Ito pala ay isang bagong dagdag at wala sa orihinal na plano ng bahay. Isang lokal na construction worker ang umamin, pininturahan ko lang po ulit yung pader ng kusina noong huling linggo ng Setyembre. Sabi nila, para daw ayusin yung basa. Pero ang nakapagtataka, nakatayo na yung pader bago ako dumating. Inutusan lang akong pakinisin. Sino ang nag-utos sa'yo? Isang binata, pangalan niya Paolo Mendoza, dating nobyo ni Belle. Agad na hinanap ng SIU 517H si Paulo at natagpuan siya sa isang computer shop sa Quezon City.
ninenerbiyos siya at halos hindi makasagot. Noong una, itinanggi niyang nakipagkita kay Belle, ngunit sa ilalim ng bigat ng ebidensya, sa wakas ay umamin siya. Pumunta nga ako sa bahay ni Aling Nena para kausapin si Belle. Nag-away kami tungkol sa pera, pero isinusumpa ko, hindi ko siya pinatay. Nang tanungin kung bakit niya ipinagawa ang pader sa kusina matapos mawala si Belle, nauutal lang siya at walang maisagot. Sa pagsusuri sa kanyang cellphone, natagpuan ang mga naburang mensahe na matagumpay na na-recover ng Digital Forensics Team. Linisin mo lahat. Huwag kang mag-iwan ng kahit ano. Ako na ang bahala sa susunod. Ang mensahe ba na ito ay mula kay Lourdes Santos. Pagsapit ng gabi ng ika-18 ng Mayo, unti-unting nabubuo ang puzzle. May alibi nga si Lola Nena, ngunit siya ang may pinakamalakas na motibo. May alitan sila ng biktima at siya ang umalis sa lugar pagkatapos mawala si Belle. Samantala, si Paolo, bagamat kahina-hinala, ay tila hindi sapat ang talino o kasanayan para magplano ng ganito kadetalyadong pagtatapon ng bangkay ng mag-isa. Naniniwala ang SIU 517H na ang tunay na salarin ay maaaring ang taong mukhang pinakamalinis sa simula pa lang. Hindi pa tapos ang kaso dahil may isang taong namatay ng 2 beses, una sa loob ng pader at pangalawa sa isang missing persons file na hindi kailanman hinanap. Pumasok na ang SIU 517H sa ikalawang yugto ng investigasyon. Ang muling pagbuo ng mga pangyayari noong gabi ng ika-6 ng Setyembre 2024, ang gabing pinaniniwalaang nawala si Isabel Garcia. Sa isang internal meeting na pinamunuan ni Kapitan Ramos, mariin niyang sinabi, ang kinakaharap natin ay isang salarin na nakakaalam ng batas, nakakaintindi ng psikolohiya, at sapat ang talino para lumikha ng isang halos perpektong palabas. Ngunit nakalimutan niya ang isang bagay, walang planong perpekto, laging may butas. At ang butas na iyon ang magdadala sa atin sa katotohanan. Noong ika-19 ng Mayo, sinimulang buuin muli ng team ang kronolohiya mula sa mga CCTV footage sa pagitan ng Setyembre 5 at 8. Ang resulta ay nakakagulat. Setyembre 5. Nakitang namimili si Belle sa isang convenience store. Normal ang kanyang kilos. Setyembre 6, may online package na inihatid sa bahay at si Belle ang tumanggap. Setyembre 6, 7:32 p.m. Lumabas si Belle ng bahay, dala ang isang supot ng basura. Setyembre 6, 1 p.m. Bumalik siya sa bahay at hindi na muling nakita. Setyembre 7, 14 a.m. Ipinakita ng CCTV sa tapat ng bahay na bukas ang ilaw nito ng napakaaga. Walang nakitang pumasok o lumabas, ngunit may narinig na tunog ng paghampas ng metal sa loob ng halos 3 minuto. Napakunot noo si Kapitan Ramos sa detalyeng ito. Bakit gigising ang isang matandang babae ng ganoong kaaga nang walang dahilan? Nang hapong iyon, bumalik ang technical forensics team sa bahay, dala ang mga kagamitang nakakadetect ng istruktura ng pader. Natahimik ang lahat sa kanilang natuklasan. 2 pang pader ang muling itinayo at hindi naaayon sa pundasyon ng bahay. Matapos gibain ang mga pader, natagpuan ang isang sirang cellphone. Wala na ang SIM card, ngunit buo pa ang memory card. Nang ma-recover ang data, isang 47-segundong audio recording ang nagpatigil sa mundo ng lahat. Boses ni Belle, natataranta. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Aalis na ako. Okay? Sumunod ang isang malamig at garalgal na boses ng babae. Gusto mong ilabas lahat. Sinabi ko na sayo, huwag kang maghukay ng malalim. Isang malakas na kalabog at pagkatapos ay katahimikan. Noong ika-10 ng Mayo, ipinatawag si Lola Nena para sa ikalawang interogasyon. Nang iparinig sa kanya ang recording, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ngunit sinubukan pa rin niyang tumanggi. Hindi ko alam kung saan galing yan. Baka may gumaya lang sa boses ko, madali namang gayahin ang boses ko. Ikinumpara ng team ang boses sa recording sa mga naunang tawag kay Lola Nena. Kinumpirma ng voice forensics na ang recording ay totoo
at ang boses ng babae ay tunay ngang kay Lourdes Santos, ngunit nagmatigas pa rin siya. Wala ako diyan, nasa Baguio ako. Hindi ba't may 100 pruweba kayo? Noong 21 ng Mayo, isang malaking sorpresa ang lumabas. Isang investigador na nagngangalang Vargas ang muling sinuri ang check-in procedure ng hotel sa Baguio. Natuklasan niya ang isang internal CCTV sa bodega ng hotel na hindi napansin noon. Ang nakita sa recording ay nagpagimbal sa lahat. Isang binatang may maliit na pangangatawan, nakasuot ng mask at sombrero ang siyang pumipirma sa guestbook sa ilalim ng pangalang Lourdes Santos. Ang lalaki ay nakilala bilang si Rico Aguilar, pinsan ng yumaong asawa ni Lola Nena na may criminal record sa panloloko. Nagpanggap pala siya bilang si Lola Nena sa pakikipagsabwatan sa hotel upang buuin ang peking alibi. Nang hapong iyon, agad na inaresto si Lola Nena, ngunit sa harap ng mga investigador, sinubukan pa rin niyang itanggi ang mga akusasyon. Sige, ako ang nag-utos kay Rico na pumunta sa Baguio. Ayoko lang masangkot. Pero hindi ko siya pinatay. Tinakot ko lang siya, tapos nahulog siya. Hindi ko sinasadya. Ngunit alam ng forensic team at ng mga investigador na hindi ito ganoon kasimple. Kinumpirma ng forensic conclusion na si Isabel Garcia ay namatay dahil sa pagpalo ng matigas na bagay sa likod ng ulo, hindi dahil sa pagkahulog. Mahina ngunit mariing sinabi ni Kapitan Ramos, ang paggawa ng peking alibi ay sapat na para kasuhan ka. Pero sigurado akong hindi lang pananakot ang ginawa mo. May mas malalim kang alam. Unti-unti nang nagsasara ang mga pinto ng misteryo. Ngunit isang malaking tanong ang nananatili. Bakit pinatay si Belle? Ano ang tunay na motibo? At anong sikreto ang sinusubukan niyang ibunyag? Ang sagot ay nasa madilim na nakaraan ng dalawang babae. Isang nabubuhay sa kalungkutan at isang nakalibing sa katahimikan. Kinaumagahan ng 21 ng Mayo, habang si Lola Nena ay nasa kustudiya para sa karagdagang pagsisiyasat, isang nakakagulat na ebidensya ang nagbago sa direksyon ng investigasyon. Matagumpay na na-recover ng forensic team ang 2 maikling video mula sa memory card ng sirang cellphone ni Belle. Ang ikalawang video, na may habang 3 minuto, ay lihim na kinunan sa ilalim ng mesa sa kusina. Sa video, isang lalaki ang pumasok sa kusina ng bahay. Siya si Paulo Mendoza, ang dating nobyo ng biktima. Kalmado ang boses ni Belle. Alam ko ang ginawa niyo ni Aling Nena noong nakaraang taon. Alam kong hindi niya lubusang binili ang bahay na ito. Nagalit si Paulo. Anong gusto mo? Pera o gusto mong sirain ang lahat? Gusto ko lang lumabas ang katotohanan. Kung hindi, isusumbong ko kayo sa pulis. Nagbanta si Paulo. Huwag kang tanga. May mga bagay na mas mabuting itago na lang. Noong 23 ng Mayo, muling ipinatawag si Paulo Mendoza. Noong una ay kalmado siya, ngunit nang iharap sa kanya ang video, nagsimula siyang pagpawisan at tumangging sumagot. Sinuri ng mga investigador ang lokasyon ng kanyang cellphone noong gabi ng Setyembre 6. Ayon sa signal, nasa bahay siya ng kanyang mga magulang sa Depok at binigyan nila ito ng alibi. Ngunit hindi naniwala si Ramos. Ipinag-utos niyang suriin ang CCTV sa bahay ni Paulo, ngunit lahat ng data ay na-format na. Natuklasan ng digital forensic team na sadyang minanipula ang kamera gamit ang software noong gabi ng krimen. Ang taong nagbura ng data ay ang taong pinaka-nakakaalam kung ano ang laman nito, sabi ni Ramos. At alam na natin kung sino siya. Noong 24 ng Mayo, isang malaking pagbabago ang naganap. Isang piraso ng plastik na pambalot sa bangkay ang muling sinuri gamit ang bagong teknolohiya mula sa PNP Forensic Group. Ang resulta, natagpuan ang isang malabong fingerprint na may bahid ng dugo na tumugma sa fingerprint ni Paulo Mendoza. Agad na nag-issue ng warrant ang team at inaresto si Paulo ng gabing iyon. Matapos ang 9 na oras ng matinding interogasyon, bumigay siya at inamin ang lahat. Ang pag-amin ni Paulo Mendoza. Si Belle ay dating accountant sa isang construction company na itinatag nila ni Lola Nena 5 taon na ang nakalipas.
Nang malugi ang kumpanya, kinulimbat ni Paulo ang mga pondo at isinisi ito kay Bel, pinilit siyang umamin sa kasalanan. Dahil sa respeto pa rin kay Lola Nena na tumulong sa kanya noon, hindi nag-report si Bel. Ngunit nang malaman niyang ang bahay na tinitirhan ni Lola Nena ay binili gamit ang ilegal na pera mula sa kumpanya, nagalit siya. Nagsimulang mangalap ng ebidensya si Bel at nagbantang isusuplong si Paulo para sa embezzlement at tax evasion. Gabi ng Setyembre 6, 2024, pumunta si Paulo sa bahay ni Lola Nena kung saan pansamantalang nakatira si Bel. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, pinalo niya ang ulo ni Bel ng isang matigas na bagay hanggang sa mawalan ito ng malay. Sa sobrang taranta, umuwi siya sa kanyang mga magulang para bumuo ng alibi. Kinaumagahan, bumalik siya sa crime scene, dala ang semento at mga gamit at itinago ang bangkay ni Bel sa likod ng pader ng kusina. Inamin ni Lola Nena na wala siyang alam hanggang makalipas ang 1 linggo nang ideklarang nawawala si Bel at humingi ng tulong si Paulo sa kanya. Dahil sa takot na masangkot sa kaso ng money laundering, pinili niyang manahimik at bilang kapalit, tinulungan siya ni Paulo na bumuo ng alibi. Noong ika-25 ng Mayo, opisyal na isinara ng SIU 517H ang paunang investigasyon at inihanda ang mga kaso. Paulo Mendoza, murder, obstruction of justice, falsification of evidence, tax evasion. Lourdes Santos, accessory to murder, perjury at conspiracy. Isinara ni Kapitan Ramos ang pulong sa isang pangungusap. Muntik na tayong malinlang ng isang perpektong alibi, pero walang krimen na maitatago magpakailanman. Ang katotohanan ay laging may paraan para lumabas. Kinaumagahan ng ika-26 ng Mayo, habang tinatapos ang mga papeles laban kina Paulo at Lola Nena, natuklasan ng forensic team ang isang hindi na ipadala na draft message sa cellphone ng biktima. Ang mensahe ay para sa isang kilalang investigative journalist na nagngangalang Benji Castro mula sa pahayagang Ang Katotohanan. Ngayon, ang mensahe ay may petsang Setyembre 5, 2024, isang araw bago patayin si Bel. Sir Benji, natuklasan ko po ang isang network ng money laundering gamit ang mga property sa syudad. Maraming bahay at apartment na nakapangalan sa iba't ibang tao, pero ang pondo ay galing sa mga shell company ng isang malaking tao sa Maynila. Ang bahay na tinitirhan ko ngayon sa 127 Kalapati Street, Brgy, Santa Lucia, ay isa sa mga importanteng koneksyon. Ang legal na may-ari ay si Lourdes Santos, pero ang pera ay galing sa Trinidad Realty, isang kumpanyang dating inimbestigahan para sa tax evasion noong 2020. Kung may mangyari sa akin, magsimula kayo sa pangalang iyon, Trinidad Realty, Case File, TR 2020. Agad na iniulat ng SIU 577H ang natuklasan sa PNP High Command. Nang hapong iyon, kumilos ang Anti-Money Laundering Council at bumuo ng bagong task force, ang Team 864, na pinamunuan ni Coronel Hendra Wijaya. Si Kapitan Ramos ay nanatiling pangunahing tagapayo. Noong ika-27 ng Mayo, inihayag ng paunang investigasyon na ang Trinidad Realty ay tunay ngang inimbestigahan noong 2020, ngunit misteryosong nawala ang kaso. Ang legal director nito, si Andre Suriana, ay umalis ng bansa noong 2022 at hindi na bumalik. Noong ika-28 at 29 ng Mayo, muling hinalungkat ng Team 864 ang mga lumang file ng Trinidad Realty. Ang kaso ay nagpapakita ng 6 na property na binili sa pangalan ng mga empleyado, accountant at kamag-anak, ngunit ang mga accounting data ay nawala sa isang kahina-hinalang sunog sa server. Kinaumagahan ng ika-30 ng Mayo, isang huling sorpresa ang lumabas. Isang dating empleyado ng Trinidad Realty na nagngangalang Carlo David na dating accountant ang sumuko sa Camp Crame. Nanginginig ang mga kamay, umamin siya. Pinilit ako ni Paulo noon na burahin lahat ng financial data. Pero nagtago ako ng backup copy dahil natakot ako. Tinawagan ako ni Bel dati,
pero sobrang takot ko para sumagot. Ngayong patay na siya, hindi ko na kayang manahimik. Ang hard disk na isinuko niya ay naglalaman ng orihinal na data. Tumutugma ito sa daloy ng pera na natuklasan ni Bell. Nakatala dito ang mahigit at 30 milyon mula sa mga shell company na ginamit para bumili ng mga property sa ilalim ng mga peking pangalan, kabilang na ang bahay kung saan pinatay si Bell. Hapon ng ika-30 ng Mayo, isinumite ng Team 864 ang kaso sa Piskalya ng Lungsod Quezon upang simulan ang proseso para sa mga kasong money laundering, tax evasion, tax at pagtatago ng ebidensya. Si Isabel Bell Garcia ay hindi lamang biktima ng isang personal na pagpaslang. Siya rin ang taong muntik nang magbunyag ng isang malaking money laundering network na may proteksyon mula sa mga maimpluwensyang tao. Isinulat ni Kapitan Ramos ang huling pangungusap sa tala ng SIU 517H. May presyo ang katahimikan at binayaran ito ni Bell ng kanyang buhay. Ngunit dahil sa kanyang katapangan, ang pinto patungo sa kadiliman ay nagsisimula ng magbukas. Ang kaso ng amoy sa likod ng pader ay hindi lang isang simpleng pagpatay. Ito ang kurtinang nagtatago sa isang tanikala ng organisadong krimen kung saan ang bawat bloke ay maaaring maging saksi sa isang nakakakilabot na sikreto. Ang pagkamatay ni Bell ay isang babala na para mabunyag ang katotohanan, minsan ay kailangan ng isang taong handang pumasok sa kadiliman at bayaran ang halaga. Ang katotohanan ay hindi kailanman nasa ibabaw. Ito ay nakatago sa likod ng mga patong ng semento, pintura at isang nakakabinging katahimikan.